of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Good morning, everyone. Welcome to our Divine Video Worship Service. Now it is time to worship our God. Please stand up and sing our opening praise. All heaven declares. All heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. God is spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. John 4:24. Gloria Patri. Ang Diyos sa lahat ngayon, walang Espiritu Santo. Ikampas sa sinugtanan, taong magkaangkuran. Tayong na Diyos, Amen. Let's all pray. Our Father in heaven, we thank you for calling us to this place of worship. Please accept our worship. Please guide us through your Holy Spirit so that we can offer you the worship that you deserve. Please be with us until we finish our worship. We thank you and pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Our hymn of praise is number 12, Look Ye Saints.
light is glorious, see the man of sorrows now. From the fight return victorious, every knee to him shall bow. Crown him, crown him, crown him, crown him, King of kings and Lord of lords. Crown him, crown him, crown him, crown him, King of kings and Lord of lords. Crown the Savior, angels crown him, reach the trophy Jesus praised. In the set of hearts on him, while the bed of heavens reigns. Crown him, crown him, crown him, crown him, King of kings and Lord of lords. Crown him, crown him, crown him, crown him, King of kings and Lord of lords. Sinners in the regions crown him, mocking those the Savior's claim. Saints and angels crowd around him, hold his title, praise his name. Crown him, crown him, crown him, crown him, King of kings and Lord of lords. Crown him, crown him, crown him, crown him, King of kings and Lord of lords. Hark those birds of acclamation, hark those loud triumphant chords. Jesus take the highest station, oh what joy the sight affords. Crown him, crown him, crown him, crown him, King of kings and Lord of lords. Crown him, crown him, crown him, crown him, King of kings and Lord of lords. Amen. Today's responsive reading is from Book of Matthew, chapter 5, verse 3 to 12. I will read the first stanzas, and the congregation, please read the second stanzas. Pulahan ang niila niya sila kapos sa mga butang niya espirituhanon, kay maangkon nila ang paghari sa Diyos. Pulahan ang naksubo, kay lipayon sila sa Diyos. Pulahan ang makpauksanon, kay maila ang tibuok yuta. Bulahan katong naningkamot pagtuman sa pagkabubuton sa Diyos, kay takpawon niya sila. Bulahan ang maluloyon, kay kaluyan sila sa Diyos. Bulahan ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Diyos. Bulahan ang naningkamot nya managtaik ang katawhan, kay isipon sila sa Diyos nya iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungot sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Diyos, kay maisakap sila sa paghari sa Diyos. Bulahan kamo kung biyay-biyayon ug taog-taogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa katautan tungot sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pakmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Amen. Let's affirm our faith through credos sa mga apostoles. Mituwa ko sa Diyos Samahan, makagagahom sa natanan, makpubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo, nya iyang butong anak, Ginoo nato. Nya gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria Nyaulay. Gisaki sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay ug kilubong. Nanaok sa mga luknganan. Ug sa ikatlo ka adlaw, nabanhaw sa mga minatay. Ning saka sa langit. Ug nangalingkod sa tuo sa Dios niya Amahan, makagagahom sa natanan. Gikan dito mobalik sa usap dinhi sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Mituo ako sa Espiritu Santo, sa balang kapnungan sa mga tanan, sa pakigambitay sa mga balaan, tapasarlo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaut pa. Amen. Please sit down, everyone. We will sing hymn number 75, Ang Mapula Nya Tuburan. Ang mapula niya tuburan niya akong nakita sa santong kilig ni Jesus, kamhang ang muluwas. Ang mapula na tuburan, nakita ko makahilo, ni sa likod ay ng Diyos, at nahilo ang mga ko. Tubo niya ang nakita ko, kan ako nagluwas. Ang mudangok nahilo at ining tuburan. Ang mapula na tuburan, nakita ko makahilo, ni sa likod ay ng Diyos, ug nahilo ang mga ko. May hayagang pagpanaw ko, ingyot ang magulong. Ang hari ko na si Jesus, ang iyaning dukhan. Ang mapula nga tuburan, nakita kong makahilo, ni sa likod ay ng Diyos, ug nahilo ang mga ko. Katinalahan na siya niya, nagluwas ka na ko. Si Kristo lang nalihan ko, niya gilansang sa cross. Ang nagmula na tuburan, nakita kong makahilo, ni sa likod ay ng Diyos, ug nahilo ang mga ko. Sister Divina Palasabas will pray for worship. Dalaygo na mga Dios, tagang salamat Lord, intak nga sa kabuntagon Ginoo. Sa imo na sa nga lain nga kay gayunan takna ang gihatag kanamo Ginoo. Nga din kami Ginoo makasimba na usab diya kanimo Lord God. Lord God, salamat kaayo Ginoo nga diin kami imong giluwas Lord God, pinaagi sa imong grasya Lord God, ng Ginoong Hesukristo sa iyang dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo. Salamat Lord sa kaluwasan Lord God nga imong gihatag sa matag usa kanamo Lord God, sumala sa among pagtuo pagdawat diya kanimo Lord God, isip among manuluwas Ginoo sa among kinabuhi. Salamat Lord God nga diin sa among pagsimba karong kapuntagon Ginoo, ikaw Ginoo uban ka namo Lord God sa among gikan sa amo ang mga panghuna-huna Lord God, sa among kasing-kasing Lord God, abliha ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing huna-huna Lord God, nga diin kami Ginoo open mind kami Ginoo nga magasimba di kanimo, magapaminaw sa imong mga pulong Ginoo. Ug Lord, amo kini Ginoo magamit sa among daily life Lord God, isip imong mga kaanakan Ginoo. Salamat Lord God nga ikaw Ginoo magapadayon sa pagpanalangin sa among tagsa-tagsa kinabuhi Lord God, isip imong mga kaanakan Lord God, ug sa instrumento nga imong gigamit karon nga magasangyaw sa imong pulong Ginoo, labi na sa kinabuhi ni Reverend Nelson Munoz, ikaw magagamit kaniya Ginoo sa pagpasabot nga rikanamo Lord God, kung unsa kabililhon o kaimportante ang imong mga pulong sa among kinabuhi Lord God. Ikaw istorya kanamo, pinaagi kaniya Lord God, pinaagi sa imong balang espiritu Ginoo nga mo'y magagiya kaniya Lord God sa pagpasabot nga rikanamo Ginoo. O kami usab Ginoo nga naminaw Lord God, amo kini Ginoo nga matisok sa among mga kasing-kasing ug kunahuna Lord God. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, sa pribilehiyo Ginoo nga imong gihatag kanamo Lord God.
ug sabisan man sa mga pagsulay Ginoo nga among na-encounter sa tibok namong kinabuhi Ginoo, dili kini mo ibabag sa among pagpangalagad kanimo Lord God, kun dili padayon kami Ginoo magmasinugtanon, magmalawtayon Ginoo sa pagpadayon Ginoo, diha lamang sa pagsunod sa imong kabubuton Lord God sa tibok namong kinabuhi. Padayon ka among saligan ug tugyanan, kay ikaw lamang Ginoo among buhi nga Dios nga may among saligan, kay ikaw may tag-iya sa among kinabuhi Lord God. Bisan man sa tanan Ginoo nga unsay anaa kanamo karon Ginoo, tanang mga butang nga imong gihatag, imong gitugyan kanamo imong Ginoo nga gipa gamit kanamo Ginoo. Daghan kayong salamat Lord God tungkay kining tanan gikan man diha kanimo Ginoo. Dalaygon ka Ginoo ning takna sa kabuntagon, mong gisalig ang tanan diha kanimo lamang. I pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. The scripture for today's sermon is from Book of Zacharias, chapter 4, verse 6 to 10. Unya giingnan ako sa anghel nga isulti kining mensahe ni Yahweh nga labing gamhanan ngadto kang Jerubabel. Mulampos ka dili pinaagi sa kusog o sa imong gahom kun dili pinaagi sa akong espiritu. Ang mga kakulian nga ingon kadagko sa mga bukid mahanaw sa imong atubangan. Tukuron mo pag-usab ang templo ug sa diha nga ipahimutang mo ang katapusang bato. Musinggit ang katawhan. Pagkaanindot gayod. Ug giingnan pagayod ako sa Ginoo. Si Jerubabel maoy nagpahiluna sa sukarana ni ining templuha ug siya mao ang muhuman niini. Unya mahibaluan sa akong katawhan nga ako maoy nagpadala kaniya ngadto kanila. Bisag kinsa nga nagtamay nga hinay ang dagan sa pagtukod niini, magmalipayon raonya kay makita niya nga si Jerubabel nagpadayon pagtukod sa templo. Amen. Now let's sing hymn number 518. Lord, I want to be a Christian. Lord, I want to be a Christian in all my heart, in all my heart. Lord, I want to be a Christian in all my heart, in all my heart.
Now let's focus our mind and listen to the sermon from Reverend Nelson Munoz. The title of his sermon is Naa ang Espiritu sa Ginoo, mawala ang problema. Magabuta sa atong buhi nga Dios sa ngalan lamang ni Ginoong Kristo. Ama namo nga Dios nga nasa langit, salamat sa imong mga pulong, sa imong nga mili nga dugo. Sa ngalan lamang ni Ginoong Kristo, ikaw lang ang mangluluwas Ginoo sa tanan. Padayon kami magduol, magpasalamat kanimo. Salamat sa kapasayloan pagkuha nimo sa tanang kasalanan, kadautan nga ugawan, tanang sidinti, tanang sakit, tanang makamatay. Kanilang tanan ug kanamong tanan. Salamat sa kanunay antud sa imong pagbalik. Nguban natag puno bukbuk ka sa imong balang Espiritu Santo sa tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan, tanang mga leaders sa tibuok kalibutan, tanang katawhan dito sa Israel, tanan ng mga kaigsuonan, tanang ng mga silinganan, mga batanon, mga hamtong, mga bata, ug kanamong tanan. Gisaligan, gipasalamatan ka, Ama na mga Dios nga nasa langit, salamat sa impulong umili nga dugo, sa ngalan lamang ni Ginoong Kristo, ikaw lang ang mangluluwas Ginoo sa tanan. Amen. Anita sa pulong sa Ginoo, ini sa Zechariah chapter 4 verse 6 to 10. Kung balikon sa pagbasa, Zechariah chapter 4 verse 6 to 10. Nya giingnan ako niya nga mulampos mao kini ang gisulti sa Ginoo kang Zorobabel, mulampos ka dili pinaagi sa kusog ni pinaagi sa imong gahom, dili pinaagi sa akong espiritu. Mga kakulian nga ingon kadagko sa mga bukid, mahanaw sa imong atubangan. Kuron mo pag-usab ang templo, diya ipaymutang mo na ang katapusang bato, magsinggit ang katawan pagka ang nindot gayod. O giingnan pa gayod ako sa Ginoo. Maoy nagpahiluna sa sukarana ni ining templo si Zorobabel, ug siya mo human ini. Nya naibaw-an sa dayon sa akong mga katawan nga ako maoy nagpadala kanimo ngadto kanila. Bisan kinsa nga magtamay sa adlaw sa pagkahimo sa gagmayng butang, magmalipayon, makita nila ang tuntun diha sa kamot ni Zorobabel. Title ani mga kaigsuunan na ang Espiritu sa Ginoo ang mga problema mawala. May title. Ang title ani kung na ang Espiritu sa Ginoo ang mga problema mawala. Ama sa verse 6 ug 7. Verse 6 ug 7. Diya sa verse 9 ug 10, ang Ginoo may magpadala kanato, magmalipayon sila. Verse 9 ug 10, ang Ginoo mo'y magpadala kanato, magmalipayon sila. Mga kaigsuonan, importante labaw sa tanan, ang Espiritu sa Dios naa nato. Kay daghara ba kayong problema, sakit, kagutom, way kaon, o mga away-away, mga wala magsinabtanay. Ug na ang Espiritu sa Ginoo, ang kanang tanang problema mawala ra, mga kaigsuonan. Matod pa sa verse 6 ug 7. Then kita mga kaigsuonan nga na Espiritu sa Ginoo, gipadala ta sa Ginoo ngadto kanila, malipay sila. Dili sila masamukan. Dili sila maguol. Dili sila napasla problema ka pa man sila Espiritu sa Ginoo, kay ang naa may Espiritu sa Ginoo maora may mawala ang problema. Yung adto ka masamok pa noon sila, imbis sila maluwas, matiwas. Imbis sila mapanalanginan, maangin na lang hinoon. Dili mga kaigsuonan, kung ikaw ng Espiritu sa Ginoo nagipadala ka sa Ginoo ngadto kanila o kita,
ng Espiritu sa Ginoo, gipadala ta sa Ginoo ngadto kanila, malipay sila. At pa sa verse 9 ug 10. Arita sa mga musumpay o mutabang nga mga bersikulo. Arita sa musumpay o mutabang nga mga bersikulo, mga kaigsunan. Diya bitaw sa buhat chapter 1 verse 8, mga kaigsunan. Buhat chapter 1 verse 8, mga kaigsunan. Ako lang basahon para di tama sayo. Apan kun mukunsad na ninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom, mahimo kamong akong saksi sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Mga kaigsunan, mauwaw ta, mahadlok tang saksi, labi naglabaw pa nato, mga kaigsunan, di ta kasaksi. Ang pariyata tong giingnan nga, ang pingi ug tapigi gyud ang imong pagka-Kristiyanon, ang imong pagtuo sa Dios. Na siya mga kauban sa trabaho, mga kaigsuunan, na siya mga classmate, o na siya kauban siyang panimalay. Yung naman siya sa iyang leader, siyang pastor nga, ang pingi o taguigid ang imong pagka-Kristiyano, ang imong pagtuo. Then pag kita na po nila gusap siyang leader sa ilang pastor, ikumusta siya. Musta man ang imong pagka-Kristiyano, ang pulong sa Ginoo, ang imong pagtuo sa Ginoo. Siya, wag gyud laing nakahibaw, pastor. Ako ra gyud. Kaya ako manggiampingan, ako manggitaguan. Hadlok man siya, mga kaigsunan, musulti sa iyang pagtuo. Siguro wala pang Espiritu sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kay kung makunsaran ka sa Espiritu Santo, naakay gahom, mga kaigsunan, mahimo na kang saksi. Una, dito sa Jerusalem, kanay mong panimalay ba? Jerusalem na. Then, malabang nakagdagat, manang mga Judea, ato Samaria, hangtod sa tibuok kalibutan, mahimo na kang saksi na nakaigahom sa pagsaksi, mga kaigsunan, sa pulong sa Dios. Ngunit kay nakadawat ka man sa Espiritu sa Dios. Matod pa sa buhat chapter 1 verse 8. Diapod sa Roma, mga kaigsuunan, chapter 8 verse 26-27. Roma chapter 8 verse 26-27, mga kaigsuunan. Sa samang pagkaagi, sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu. Kaya wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Espiritu mismo mga liupo sa Dios, alang ka nato. Uban sa pag-agulo nga dili na ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay ginahuna sa Espiritu. Ang Espiritu mga liupo sa Dios, alang siyang katawhan, sumala siyang kabubuton. Sa mga kaigsunan, maluya ta, di ta ganahang mo ampo. Apan ang Espiritu, mga kaigsunan, mutabang nato. O di ba nun ta kabawang mo ampo? Espiritu, mutabang nato, mga kaigsunan, muna makaampo tag lawom na kay sa tanan. Sa insang tag-ingon nga, pag ampo, di ka kaampo kay naluya ka naman. Hindi po ka maumampo. Espiritu Santo, mutabang nimo pag-ampo. Hindi ka kaampo. Espiritu mismo, mo'y maampo nga to sa Dios para kanimo o kanako, mga kaigsuunan. Sa madaog man tas mong kaluyahon. O di po ka maumampo. Ang Espiritu, mutabang na to. Aron ta makaampo nga to sa Dios. Ug malawom ng atong pag-ampo tungod sa Espiritu sa Dios. Na mag-agulo na ta, mga kaigsuunan. Maghilak na ta ba? Tungod sa atong pag-ampo. Tungod kay gitabangan na ta sa Espiritu. Pero wala pang Espiritu, di ta kaampo, maluya ta, di ta kamamampo. Hapan kung tabangan ta sa Espiritu, makaampo ta, mga kaigsuunan. Then, magagulo na ta sa pag-ampo ka na. Maghilak na ta, mga kaigsuunan.
Kay makaampo nam tatabangan ta sa Espiritu. Ug di kita kaampo mga kaigsuonan, Espiritu Santo mo'y mo ampo para kanimo og kanako mga kaigsuonan ngadto sa Dios. Tungod kay naa man ang Espiritu sa Dios. Ang iampo pagid sa Espiritu mga kaigsuonan kanang kabubuton sa Dios. Say magampo ta mga kaigsuonan, pataka lang di na mao. Ngano man? Ampo ta nga, Lord, tagay kog barko bisag wa kay parkinganas barko. Tagay kag sakyanan. Bisag wa kay grahian sa sakyanan. Dili na mao mga kaigsuonan. Kanang maampo ka, kanang kabubuton sa Dios. Makaampo lang ka kabubuton sa Dios mga kaigsuonan. Kung naa mo tabang nimo Espiritu sa Dios. Ug di ka kaampo, mismo ang Espiritu Santo maampo sa Dios kanimo ug kanako mga kaigsuonan. Matod pa dinhi sa Roma chapter 8 verse 26-27. Sa Galacia pud mga kaigsuonan chapter 5 verse 22-23. Galatia chapter 5 verse 22-23 mga kaigsuonan. Ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, pagkamaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon, pagkamapugnanon sa kaugalingon kining mga butanga walay masupak bisan unsa nga balad. Usbon ako mga kaigsuonan. Ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, ug kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon, pagkamapugnanon sa kaugalingon kining mga butanga walay masupak bisan unsa nga balaod. Mga kaigsuonan, kung nani mong Espiritu dili ka na higugma sa una, karon mahigugma ka na kay naamang bunga sa Espiritu mao ang gugma mga kaigsuonan. Sa una pirmilang kang samok, gubot kay imong kinabuhi, karon malinawon ka na, makapailob ka naman tungod kay ang bunga sa Espiritu na naman sa imong kinabuhi mga kaigsuonan. Sa una di jud ka matinud-anon, di ka masugo, suguon ka, muhilak ang magsugo nimo kay di ka masugo. Pankaron matinud-anon ka na, mutuma na ka, maayo naman ka tungod kay naa namang Espiritu ug ang bunga sa Espiritu pagka matinud-anon, pagka maayo. Og mupugong ka na mga kaigsuonan. Dili lang kuto ka nahigugma, mapugnanon sad ka. Kay ang bunga sa Espiritu dili raman gugma kundi kalinaw, kalipay, pailob, ug kaluoy, ug pagkamaayo, ug pagkamatinud-anon, pagkamapugnanon. Mupugong sad ta kay naa mang Espiritu sa atong kinabuhi. Mga bunga man ni sa Espiritu mga kaigsuonan, kay namang Espiritu sa imong kinabuhi. Dinhi pod sa Ezekiel mga kaigsuonan 36 verse 26-31. Ezekiel chapter 36 verse 26-31 mga kaigsuonan. Hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing, bag-ong Espiritu, kuwaon ko sa inyong matig-a nga kasing-kasing, ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. Ibutang ko sa sulod ninyo ang Espiritu, himuon ko kamong masinugtanon sa akong ginabutan o sa akong mga lagda. Adto ko kamo papuyon sa yuta nga gihatag ko sa inyong katigulangan. Mahimo na kamong akong katawhan, ug ako mainyo ng Dios. Unya luwason ko kamo sa inyong mga sala ug hatagan ko kamo daghang kalanon nga dili na kamo abuton ug gutom. Amen. Pabungahon ko daghan ang inyong mga prutas ug ang inyong kaumahan aron dili kamo magantos sa makauulang gutom nga sagad mahitabo sa kanasuran. Inyo unyang hinunduman ang dautan ug salawayon ninyong binuhatan ug nilaran kamo sa inyong kaugalingon tungod niini. Mga kaigsuonan ko, ang maghatag din nato Espiritu ang Dios. Ug ang magbag-o kanato mga kaigsuonan, mag-usab sa atong bati nga kinaiyaw, bati nga mga batasan ug bati nga mga binuhatan, ang Dios ra mga kaigsuonan.
ug mahimo putang masinugtanon sa mga pulong sa Dios, sa lagda sa Dios, sa sugo sa Dios. Ang Dios mo'y naghimo nato ana mga kaigsuonan. Ug daghan ibutang ta diha sa Dios daghang pagkaon, makapasalamat ta sa ana sa Dios. Ngano man siya man nagbutang nato daghang pagkaon, siya ay tubo sa tanom, siya ay nagpabunga sa mga tanom. Salamat anang tanan mga kaigsuonan, daghan ta pagkaon. Kag ipatubo man sa Dios ang tanom, iyang ipabunga, daghan ta pagkaon. Ang ubang kanasuran mga kaigsuonan, magutom na, makakauwaw din ng nagutom ka mga kaigsuonan. Apan ikaw di ka pagutmon sa Dios. Kaya hatagang kag pagkaon sa Dios, pakanon jud ka sa Dios. Ang maghatag og bag-ong kinabuhi, ang maghatag og espiritu, ang magpakaon ang Dios mga kaigsuonan. Manang salamat sa Dios. Mapasalamaton kita kay ang nagdala nato, ang nagpakaon nato, ang naghatag nato, ang uban nga matay na, ang uban nagutom na, makauwaw, namatay sa gutom o namatay ba sa sakit, makauwaw. Apan kita mga kaigsuonan, pakanon ta sa Ginoo, dili ta niya pagutman mga kaigsuonan, nga sagad mahitabo sa ubang nasod mga kaigsuonan ko. Hatagan tag espiritu sa Dios, kuhaon niya ang atong pagkadautan mga kaigsuonan ko, himunta niya masinugtanon sa iyang mga lagda, sa iyang gimbutan, siyang pulong mga kaigsuonan. Ug dadun ta niya ngadto sa daghang pagkaon mga kaigsuonan, nga di ta magutom. Dadun ta sa Dios sa daghang pagkaon nga di ta magutom mga kaigsuonan ko, nga sagad mahitabo sa ubang ug sa ubang kanasuran. Atong nasod dili magutom kung naang espiritu sa Dios ug mahimo tang mga bag-o ug mga musugot sa pulong sa Dios, mutuman sa pulong sa Dios. Kay ang Dios mo'y naghatag, ang Dios mo'y nagdala kanato mga kaigsuonan. Ug makasalata mga kaigsuonan, mauwaw ta. Ilasan ta. Kaya na naman espiritu sa Dios. Apan ang uban bisag dagko na kay sala, para nila wa gyapon sala. Kiwa pa mga espiritu sa Dios. Kita, makasala ta bisag gamay na, mauwaw ta, mahilasan kaayo ta. Ug dili ta ganahan nga nganong nakasala ta bisag gamay ra. Sa mo tagdako, di ta ganahan nga nakasala ta, mahilasan ta. Mga ditag pasaylo makahinulsol din ta dayon. Kuhaon din na sa Ginoo ang atong kasalanan. Himuon dito niyang musunod siyang pulong o siyang mga sugo. Nga naman, gitagaan tag espiritu sa Dios ug bag-ong kinabuhi mga kaigsuonan. Matod pa dinhi sa Ezekiel 36 versikulo 26 ngadto sa 31 mga kaigsuonan. Sa Roma sad mga kaigsuonan chapter 8 1-9. Roma chapter 8 1-9 mga kaigsuonan. Basahan ko ang 1. Karon dili na pakasad-on kadtong naghiusa kang Kristo, mulukso ta sa 9. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, dili sa espiritu, kung tinuod man ugaling nga ang espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Usbo na ko mga kaigsuonan sa 1 raman, lukso sa 9. Karon dili na pakasad-on kadtong nahiusa kang Kristo Hesus. Pan wala kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kun dili sa espiritu, kun tinuod man o galing nga ang espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing. Kay kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Nakaisunan kung naghiusa ta sa atong Ginoong Kristo, dili na ta silutan, dili na ta huwag tangon yung atong sala. Wala na tay hukom. Di na ta masilutan. Kay naa naman si Kristo sa atong kinabuhi. Nagiusam ta ni Kristo. And there is sa verse 9 mga kaigsuonan, siguruhon dyan nato nga naang espiritu sa Dios. Tinuod ba yun nga naang espiritu sa Dios? Kaya ang gatong wala espiritu sa Dios, dili iya ni Kristo. Siguruhon dyan nato nga naang espiritu sa Dios. Tinuod ba yun nga naang espiritu sa Dios, kay kadtong walay espiritu sa Dios, dili iya ni Kristo mga kaigsuonan. Matod pa sa Roma chapter 8 verse 1-9 mga kaigsuonan.
Diabot sa John chapter 3 verse 63. John chapter 6 verse 63 mga kaigsuunan ko. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong ginasulti kaninyo espiritu kinabuhi. Balik ko na ako mga kaigsuunan. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo espiritu kinabuhi. Anong balikon dyan ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan, aron dili nato kalimtan o dili puta kalimtan sa Dios. Atong kanunay hinumduman ang pulong sa Ginoo, mana atong balikon kay aron hinumduman sa kanunay sa Ginoo mga kaigsuunan. Ang naghatag day kinabuhi mao ang espiritu, ug dili kini mahimo sa mga tao. Nganong buhi ta kay namang espiritu sa Dios sa atong kinabuhi mga kaigsuunan. Dili ra ba gini mahimo sa tao. Bisag pila pa ka tao, bisag unsa pa na siya, scientist or doktor, di gid siya kahatag kinabuhi. Ang makahatag og kinabuhi mao ang espiritu mga kaigsuunan ko. Nabuhi ta kay naa mang espiritu sa Dios. Wala ta namatay. Di pa ta namatay karon bisag daghan na kayong sakit ni agi. Kanang sakit mo agi. Dili gyapon ta mamatay ngano man naa mang espiritu sa Dios. Kaya ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa mga tao. Ug ang pulong nga ingon si Jesus Christ, ang akong pulong nga inyo, akong gisulti kanyo espiritu kinabuhi. Ingon si Jesus Christ mga kaigsuunan, ang iya dayong pulong nga gisulti niya kanato, espiritu kinabuhi. Minsan wala man kay espiritu sa Dios. Ayog tuo nila, tuo sa pulong sa Dios. Kay si Ginoong Kristo nag-ingon jud nga ang akong pulong nga akong ginasulti kaninyo, espiritu kinabuhi. Munang batunan jud nato ang espiritu sa batunan jud nato ang pulong sa Dios mga kaigsuunan. Kay ngano man espiritu ni kinabuhi. Sagsawayon ka, lutuson ka, butang-butangan ka, pasakitan ka, awayon ka, ayog tuo nila. Tuo sa pulong sa Dios. Ningon si Jesus Christ, ang akong gisulti nga, ang akong pulong, espiritu kinabuhi. Kinahanglan naa kay pulong sa Dios. Kinahanglan mo basa ka sa pulong sa Dios. Kinahanglan mo tuman ka sa pulong sa Dios. Mamalandong ka sa pulong sa Dios. Hallelujah. Butangan nimo pulong sa Dios ang imong kasing-kasing. Mamati ka sa pulong sa Ginoo hangtod nga duna kay pagtuo kay mag-abot ang pagtuo pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mga kaigsuunan ko, espiritu kinabuhi. Mao ni importante sa tanan. Sama nang daghang pagkaon, daghang tambal, daghang mga doktor mga kaigsuunan ko, apan wala na tay kinabuhi, walay kapuslanan. Dili ba gini mabuhat sa tao? Ang maghatag day kinabuhi mong espiritu sa Dios mga kaigsuunan ko. Ug ang gisulti ni Ginoong Kristo mga kaigsuunan ko, espiritu kinabuhi mga kaigsuunan. Ang pulong ni Ginoong Kristo espiritu kinabuhi mga kaigsuunan ko. Matod pa sa John chapter 6 verse 63. Itong umanon mga kaigsuunan, itong tapuson ang pulong sa Ginoo. Di man ni matapos ang pulong sa Ginoo, pero muhumanta kay naabtan na mata sa oras. Sakto naman ang oras. Ang pulong sa Ginoo di matapos, pero ato ning humanon, kay naabtan na mata sa oras. Sakto ng oras. Unang Pedro chapter 4 verse 14 mga kaigsuunan. Unang Pedro chapter 4 verse 14. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang maymayaong espiritu sa Dios anaa kaninyo. Balikon ako mga kaigsuunan ng pulong sa Dios. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kini nagpasabot lamang nga ang maymayaon espiritu
Espiritu sa Dios anaa kaninyo. Usay lutuson ta mga kaisunan, usay pasakitan ta, usay awayon ta bisag wala ta nangaway mga kaisunan, usay hilabtan ta bisag wala ta nang hilabot mga kaisunan, na ang tanang kasakitan, na ang tanang pagpasakit, na ang tanang paantuson ta mga kaisunan, lutuson ta, awayon ta bisag wa ta nangaway, pasakitan ta, hilabtan ta bisag wa ta nang hilabot mga kaisunan ko. Nganuman nagsunod man ta kang Kristo, matud pa diri, nagsunod kamo kang Kristo ug ilhanan kana nga naa ang himay-himayaong Espiritu sa Dios. Nganong naamang kasakitan, naamang pagpaantos mga kaisunan, bisag wala ta mangilabot sa uban, wala ta mangaway sa uban, niabot man nato mga kaisunan tungod kay nagsunod tang kang Kristo o nagilhanan nang nagpasabot lang na mga kaisunan ngang himayaong Espiritu sa Dios anaa kanato manang sulayan ta, sakiton ta usahay, paantuson ta sa usahay, hilabtan ta usahay, awayon ta usahay bisag wala ta nangaway, wala ta nang hilabot, nganuman nagsunod ta kang Kristo ug ilhanan lang na nga na ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu nga mahimayaon naa sa atong kinabuhi mga kaisunan ko. Matud pa sa unang Pedro chapter 4 verse 14 mga kaisunan. Balik na ko ang title mga kaisunan. Ang title sa Zacarias chapter 4 verse 6 to 10, sa verse 6 ug 7 mga kaigsunan, nang Espiritu sa Ginoo mawala ang problema. Nang Espiritu sa Ginoo mawala ang problema. Sa verse 9 ug 10, ang Ginoo'y nagpadala kanato ngadto kanila magmalipayon sila. Ang Ginoo mo'y nagpadala kanato ngadto kanila magmalipayon sila. Manang pulong sa Dios mga kaigsunan. Magamputa sa atong buhi nga Dios sa ngalan lang ni Ginoong Kristo. Ama na mga Dios nga nasa langit, salamat sa imong mga pulong, amili nga dugo sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo. Salamat Ginoo. Dalaygon kay mayaon ka Ginoo, tagaan man nimo kinabuhi, giayo ang tanan namong mga sakit. Ang imong mga pulong malampos jud kini, ang imong pulong matuman jud kini Ginoo. Salamat sa imong amiling nga dugo, gihugas Papa sa tanan ng makasalanan ug kadautan. Salamat Ginoo, ining dapita og sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Daghang pasayloon, limpyon ilayo ang kadautan, kasalanan, kaugawan. Daghang bagang pasundon sa imong mga pulong, sa imong mga sugo ug sa imong mga kabubuton. Daghang bagang ubanan, puyan, tagaan, punon, buuan sa imong balaang Espiritu Santo. Sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, tanang leaders sa tibuok kalibutan, tanan nagpuyo dito sa Israel, tanang mga kaigsuunan namo, tanang mga silingan namo, tanang mga batanon, tanang mga bata, tanang mga hamtong ug kanamong tanan, gisaligan, gipasalamatan ka, gikan ug para kanimo ang tanan. Ama namo nga Dios nga nasa langit, salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong amili nga dugo, sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo, kay ikaw lang ang mangluluwas Ginoo sa tanan. Amen. Let's sing our closing hymn, number 131, Naning Kamot Ko. Naning kamot ko pagtumas, magtagatlaw pahitas, kanunay nga ngaliyak ko, ning dapit ako dara, Ginoo pagtindog ako, sa dapit niya may pagtawo, may hatas pangadapit, Ginoo dadapo dito, mao kining tinuha ko, nya akong nagunang sala, sa pagtuo na bati ko, ang awit sa katauhan, Ginoo pagtindog
Please stand up, everyone. Let's pray for the closing of this worship by singing the song of the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Reverend Paul Kim will pray for offering and give benediction. Heavenly Father and Almighty God, thank you. You call us in this church. Today is the Lord's Day. We obey your calling and we listen to your word. Your word is our life and spiritual bread. And your word is salvation and eternal life. Lord, we keep your word in our heart. And during this week and our whole life, we obey you and we apply it for your glory and for the kingdom of God. Lord, when we come to church, we bring offerings and tithes. Sunday offering, tithes. Lord, remember us. Because in cheerful mind, happy mind, we give you. Bless on it. And when we use this offering, the kingdom of God want to be spread, continue. So many people want to repent their sins and accept Jesus Christ as their Savior and personal Lord. Lord, remember our old members. They try to live in faith. Help them and bless them. Protect their family and children. And bless their business and jobs. And give them good health. When they pray, listen to their prayer and answer. You are our good Father and Almighty. Lord, even now, by COVID-19 coronavirus, our life is very difficult. But in this time, we try to read the Bible and have our family devotion. Bless all their family. And all their family want to believe Jesus Christ. Lord, also bless this Cebu and the Philippines. And bless all Christian churches. Also remember Korea and Korean churches. Thank you, Lord. We always rely on you
and pray to you, obey you. Bless all of us. Thank you, Lord. I pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Now, may the grace of the Lord Jesus Christ, who will come soon again, and the love of Father God, who sent His Holy Son, and the fellowship of the Holy Spirit, who will be with us, be with you all and your lifetime, and in this Cebu and the Philippines, and Korea and Korean churches, especially all missionaries and evangelists who proclaim the good news of the world, from now to forever and ever. Now let's put our hand on our heart and confess together. Akong Ginoong Jesucristo namatay sa krus para papasaylo sa akong sala. O Ginoong Kristo Jesus, nabanhaw para sa akong kinabuhi walay katapusan. Amen. Please sit down for Bible study.